Good morning liwat sa ato second portion diri sa Kapi at Issue TV program. Kagbugal naton nga ang aton ikaduha nga bisita amo ini ang tingog sang manugbugas sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Kag ginakilala ini nga respective rice businessman sa bilog nga Region 6. Ang atong bisita wala ni Juan kundi si Mr. LD Delorpino, ang presidente sa Iloilo Rice Millers Association diri sa probinsya sa Iloilo. At the same time, amuman din siya ang presidente sa bilog nga Iloilo Grains Business Association diri sa Iloilo. Good morning, kag ang atong bisita amo si Mr. LD Delorpino. Good morning, Francis. Nang Peter Minia sa Facebook Live sa Kapi at Issue. No? I-greet ko man ang akong mga grupo sa grains, especially sa Iloilo Grains Business Association, sa Iloilo Rice Millers Association, nga duwa ini kasosasyon ang akong nga ginakaptan. Good morning. Hamakol mo nung Peter, ini ato bisita, halang doon ini, kay kinpaupod niya, gin-unite niya, nga solid support ang mga dalagko nga mga rice miller diri sa probinsya sa Iloilo sining ila association. Ining Iloilo Rice Millers Association kag Iloilo Grains Business Association. Ang madagko nga mga manugbugas ini para sa kay Mayor Ray Garbato, Mr. and Mrs. Boyet and Ninin de Vicente, si Henry Pinuela, kag si sino taga ni boss ang dagko pagid ang si mga check o mga damo. So imakon mo nga ining madalag ko nga mga negosyante sa bugas ang ilay ginpili nga mga presidente sa Iloilo Rice Millers Association kag ining igba ining Iloilo Grains Business Association. Wala ni Juan Amigota, Mr. LD Delorpino. Ano mambar mo ni? Mr. Delorpino, kay ikaw ilagin pili bilang presidente ng duwa kadala ko nga organisasyon sa manugbugas dili sa Iloilo, hindi lang sa Iloilo kundi sa bilog nga Western Visayas. Thank you, Francis. As my position as the president of the Iloilo Grains Business and the Rice Millers Association, daw unexpected man gani ini nga klase ka mga role nga ginbaton ko nga as president kay daw hindi ba gani magpati nga magsarig ang mga big time traders kag mga rice millers sang akon nga akon nga personalidad nga hindi man ko big time but because of my transparency nagkooperar sanda kag gusto ko ang ilang suporta. So, mamangkot kita, Mr. Delorpino, kamusta ang presyo sang bugas subong? Thank you, Francis. With regards sa pricing sang bugas, no, ang aton subong nga status is the imported rice, we have already a price control. Maybe the latest price control is 55, no, national, no, that is imported. But in local, we are in open price. Kay why pa sila sing final nga control sang local kay we are incoming harvest time sa subong nga timpo. Okay, sining pagtaas ang presyo sang bugas? Kay balo ko ang Department of Agriculture na binigyan ng NFA, nagakonsulta gid sa ato mga rice millers na binigyan sa inyong organization. So, no matag yung action, no mabulig nyo sa NFA nga makabaligya kita sang bugas nga reasonable price, Mr. Delorpino. Sa subong nga preparar kami sang palay rice mill, no, sang NFA rice. That is a preparation for the milling. Sa among status is amo ka naging organizing ng rice millers kay para makatransact kami sang palay milling sang NFA. Kagi with regard sa amo ng senaryo, ang amo niya ginabantayan lang is the price price ceiling bala nga kung baga masaka siya or manubo.
Kamusta ang inyo away sining rice hoarding? Inyong pag-control sa mga pagbaligyan sa bugas? Kag nakaupo kita nung Peter sa NFA, sa Iloilo Rice Millers Association, nga nang inspection kami sa mga merkado. Ang nalantaw nila, upod kita, ang presyo sang bugas. Kung bala, regulated ang ilang pagbaligya sa ato mga pumuluyo. Upod kita kami sa Delorpino, NFA, kag DE, sa Lapa, sa supermarket, kag sa Central Market. Kamusta ang inyong pag-monitor sa yung pagmasang bugas sa Delorpino? Sa Subo, medyo free market kita, no? Hindi ta pa man makontrol ang pricing. But sa amon ta nga senaryo, nagakuan lang kami, ang sa amon nga mga stocks, kuan kami rotation, whole year round, nga nagasupply kami sa mga different retailers, no? Nga damo nga mga retailers ang among ginasupplyan. That's why nga kinanglan namon mag-stocks. But in Iloilo, there is no hoarding. That's why nga ang amon ta na intensyon nga magnegosyo lang sang legal. Kag kung pwede man makontrolar sang government, kami iya masunod man lang. Kay ang importante sa amon ang safe sa amon nga business, nga hindi man kami malugi. Nang Peter? Kabalo ko nga may mga issue bla sa inadala politika, no? Ginahimo na issue politika. Inimpromisa bla ni Presidente Bongbong Marcos ang padagan sa nga himo niya 20 pesos ang kilo sang bugas. Sa mo pagtanaw, ginabalik-balik kinikaroon sa mga kontraya sa politika mo. Anong pagtanaw ni mo sa ibutang tabi sustugin? Matuman ayan ina nga mga tugan sa ato ni Presidente. Nung Peter, kung baga daw commitment marataan isang presidente, no? Pero mabudlay mag-control sang tawag nga ekonomiya. Kaya may mga aton nga nga kapital subong is tama ka gasto ang aton mga labor, fertilizer, ang inflation bala daw kataas. That's why hindi kita pwede nga magpanubo sa muna nga presyo. But we are waiting for that SRP of the government. Kagangamon ta na is magkooperar lang. Hindi kami pwede nga mag-supak sa gobyerno kung insakto man lang andang intensyon. Kaya because the businessman is only nagakwan lang na sila. Kami yan go with the flow lang sa amon nga negosyo. Kabalo ka gusto tayo pangabay sa aton yung mga kabantay bla sini aton nga ekonomiya. Tani hindi man lang pagtamaan, balik-balik kina kado hindi na gini ka impractical na gini ang ibalik ko pa. Guru wala man pa nila nagyan guru sa mga dagan sila guru sa mga RCA sa una magpila sa bugas no. Subong do ka kuana do ka do hinaras sa magsiling ka nga ibalik 20. Sa gasto pala sa ato mangunguma. Problema na. No? Kagang suporta sa gobyerno to hindi magida full ganyan mga kabulig sila. So, tugangan pag isang rice sa smuggling. Paano natin sa rice smuggling? Isa ganyan nagpahata galit sa aton. So, paano sa yung pagtanaw, Mr. Glorpino, paano makabulig ang gobyerno ito nga mabuligan na ito mga matap na inabi ang rice smuggling ini? Amo gani nga daw kung stagnant nga damo mga programa ang government nga daw hindi man nila ma-implement dayon. Amo na gani ang ambalan ng emergency supply nga i-dispose nga i-distribute sa mga pigado nga tawo. Pero ano lang sang amon nga mga grupo kaya ang amon ginakuha na namon ang safe sang amon nga business. Pero ang government dapat mauulag na sila dayon nga ma-implement na sila sa mga SRP para hindi na mag-asa ang mga negosyante nga mabakal kami sang mahal nga bugas. Nga kung inali-control nila ang bugas, ang amon nga stocks maepektuhan, amo na nga bisan kami daw na aware kami sa magbakal sang mahal nga presyo sang palay. Kaya ito mag-amo sila ang operasyon sa inyong asosasyon na pikado ka dali. Kaya na mapabayaan nini ulag ay kita may himo sinino. Si ano ang nahimo sang Department of Agriculture dire? Anong ila suggestion ra or advice?
ang ginayo ko lang nung Peter, no? Ang ginayo ko collaboration tani. Nga kung pwede tagaan man kami importansya sang DE, sang NFA, nga makolaborate man kung ano man mabulig ka mga traders nga basi kung may mga ideya da nga daw applicable man nga hindi man mipektuhan ang kabilugan nga ekonomiya sang aton nga especially sa grains sa pagkaon nga ginasuporta sa mga tao. Kabudlay kung hindi sila magkupirar, kapasulo niya ang problema iya sa aton nga mga millers kag mga traders, no? So, sa subong sitwasyon nakita mo, ano ang kinanglanon niyo para makabulig ang gobyerno? Abi? Ano ang problema nga ara sa inyo dapat buligan sa gobyerno? Kaya mo rin ganun subong ang tutuod lang ang NFA warehouse subong buta. Ti kami ganun nag-organize ako sang rice millers kay magaling kami sang palay NFA. That's why nga ginorganize ko ang palay rice millers nga makontrol mo namon ang amon nga mga programa nga hindi man kami mipiktuhan sang tawag nga advantage sa amon nga paggaling, hindi man kami maperde. Pero dapat na kung dapat massive dapat madasig ang disposal nanda para nga maka-initiate man sanda nga makontrol ang presyo. Kay the more supply, the more nga mag-reduce ang price. O, tiya, punong budigang, wala na. Anong rason niya ginapundo na? Wala takin sindi kung ano andang mga strategy. Subong daw ginamo gani subong nga mananda igalingon da i-dispose da yun. Position na daw hinay man gani. Why makamimimo kami gasunod lang kami sang ilang mga plano sang ilang mga paggaling sang ilang mga humay. Daw mapati na kuspo nga may rice cartel, sindikato, no? Kaya nga punggan mo, di paano magbarato ang bugas kung gin-id mo kagyutay ng supply. Kaya gutok mo lang gali sa budigang may. Amo gani ran amo ran atutukan sa government lang mga rice cartel nga na. Oh. Pero si Lilo ay kita rice cartel di. Ang aton din no, ang amon din nga production kag amon nga stocks. Kontinto lang na sa amon nga needs sa bilog nga whole year round. Kaya mo na nga hindi kami mahulog sa tawag nga hoarding. Kaya ti ang amon nga intention is to buy and sell kag makasupply kami sa mga retailers kag sa mga wholesaler. Abay, Francis. Okay, before kita mamangkot kay Mr. LD Dolorfino, ginaknalis na to ng atong bisita sa third portion. Ikatatlo nga bisita. Amo si Mr. Rodrigo Moico Baculado, ang Operation Manager sa G-Lord Transport Corporation, ang number 1 nga taxi diri sa siyudad sa Indio. Pamangkuton tani ang plano nila bala nga petition sa LTFRB nga may fixed rate ang atong taxi nga magadulong sa ilang pasahero sa out of town na bilagin sa aton Iloilo Airport para madula ning reklamo blang gapanukot sila kuno. So, amo ni aton topiko sa dili madugay. Balik kita kay Mr. LD Dolorfino. Ang Iloilo Rice Millers Association kag ang Iloilo Grains Business Association. Ano ang inyong reaction? Sining bag-o nga ginimplement sa atong gobyerno ng food security emergency? Kag ano ini ang botsing ganon sa food security emergency, Mr. Dolorfino? Food security emergency no sa akong pag-insindi nga galingon ang stock sang bugas sang umay kag i-dispose immediately nga maka-dispose sa lower price nga maka-avail man ang mga pigado. Kami gulat lang kami kung ano ang trend sang market. Kaya hindi kami magbakal kung bala namon nga perde kami. That's why nga sa subong medyo alarming kami sa bakla na isang umay. Amo na gani nga daw ka budlay kay daw ka abnormal bala. Hindi mo makita ang trend. Ti ang akong tani nga gulat lang gid ako basi pamalangkon ma-plaster nilang mga price control kag maka-plaster man tamon sang amon nga buying price sang palay para nga bisan paano makaginansya man kami, Francis.
Okay, mayo sina no kag fully supported kamo ini sa iya ka gobyerno ining food security emergency. Supported kami gani yan kami yung magaling kay NFA pala yung NFA mo. Amo na gani ginorganize ko. Kaya ang sa matutuod ang makabuli kita na rice mill nga magaling kay way man machinery ang NFA. Kung hindi kami magaling siguro mabudlayan gisanda. Kagang amon regarding sa mga retailers, kami ako tanan sa tudod, all around ako tanan nga sektor sa grain sa ari sa akong subong. Amo ra gani nga daw kun lang taon mo nimo daw sobra ron akong obligasyon. Patway ko may mo kay tigi ikaw ako ya ginaduso sang grupo. Ti obserbisyohan ko dulang ra no. Pero when it comes sa mga issue regarding sa mga bugas, ang akon lang gid no kung daw mga daw hindi gid man namo masarangan ang mga programa ka gobyerno, di mapatawag lang ko meeting, kag i-voice out man namon sa gobyerno. Okay, ang ato nabatian daw puro sa reklamo kontra aton sa gobyerno, kontra sa aton NFA kag DE. Ang ato naman pamangkot, ano ba mga mayo nga hinimuan man nga ginbulig sa atong gobyerno, labi gid ang National Food Authority sa atong mangunguma, labi gid sa inyo organization para mabatian man nila ang kayuan do hindi lang kalainan nila Mr. Delorpino. Ti mo gani ran nga tani may pagbag-o man ang aton nga mga gobyerno. Ako nung gusto ko ibalik ang NFA, no? Ibalik tong una bala nga every municipality may outlet, may NFA rice nga outlet para nga makatanan makaabil, no? Ti ilam dang ilam may mga bag-o silang mga programa nga LGU. Ti okay man na kung kasarang man ang LGU magi-distribute ka bugas nanda. Pero ti siguro mas pabor ako kung mga rice retailers basta i-monitor lang mayad. May mas strict monitoring kag mabuhat sa guidelines nga hindi pagabusuhan sang mga negosyante. Amo ining ginatawag nga Kadiwa Center. Luwas Balik ni BBM ining Kadiwa Center. luwas sa kadiwa, ang kadiwa na ya damo na yung mga requirements. Ang retailing outlet na nasang NFA nga kung retailers gamay lang na yung mga requirements, maka-display ikaw, kag makabaligya na dasig ang disposal kara kay ti kung baga nationwide ang ilang disposal, all markets mo may outlet, isa ganit tagduan na outlet, tatlo sa isa ka banwa nga dasig ang distribution sang NFA rice. Buti nga doon, sa 43 ka banwa, kag isa ka component city ang syudad sa Pasig. Wala pa sining ginahambal mo nga dapat ibalik sa gobyerno ni atong NFA retailing station, outlet. Wala pa nila ma-implement. Kung may ara na, pero do selected na nga kabanawalan may ara. Recommendation pa man lang gani na ang kapangsyonar sa mga iskadiwa. Pero ang kadiwa, no, selected lang na kay mostly hindi sila nakasarang ka mga requirements. Kay damo, Bicos, stricto. That's why nga ang maka-avail lang ka sa totoo ng mga cooperative. So, Mr. Delorpino, kamusta na nga ito NFA? So, mayo man nila pag-deal niyo sa mga farmers? Mayo man ang ila cooperation sa inyong organisasyon? Sing problema sa bugas na ito? Sa ako na pag-analan tao, hindi man sila magkuon nga kulang ang ng serbisyo sa farmers. Ang akon na dyan, no, nga tani kabalo man sila magkontrolar sang tawag nga pag-entertain sang mga farmers. Kaya kami ang mga trader, mga retailers, traders, in and out kami. Kung hindi kami pag-i-treat sang NFA, may mga resources man kami nga kuhaan sang humay. That's why nga amo na gani subong ngalira ko kakuan ng kabudlay lang gid kay ang sa tutuod kung hindi pagsuportaran sang government ang farmers. Number one is kung pwede na ba suportaran sang fertilizer, financial assistance, seminar, orientation sa mga every barangay nga ang right procedure sang ginatawag nga farming. Ti isa damo ang gastos ang government, white epekto kay kulang sa orientation. Okay, mayo nabatiatan niyo sa gobyerno niyang hinaing sa ato mga farmers through sa aton Iloilo Rice Millers Association kag Iloilo Grains Business Association
sa pagpamuno sa ila mapisan kag very active President Mr. LD Delorpino. Kadto kitabla kay palabuton ng eleksyon ang inyong organisasyon dako nimo. Daw gawin na considered ni kada kabanwanan sa bilog nga probinsya as a voting block. Makon mo matipon mo ang mga mangunguma pagi sa inyong organization. Ano bala ginagaranti mo nga ining Iloilo Rice Millers Association kag Iloilo Grains Business Association is not political, non-partisan kamo sa sining nga election. Pero di ba, di malikawan, may kapalapit gina sa inyo nga mga politiko, mga amigo niyo nga politiko. Pero depende na sa inyo, Mr. Delorpino. Non-partisan kami nga grupo, no? Pero sa totoo ang koneksyon tara tanan sa politiko. Isa makabulig ka naton politiko man. Oo. Isa bulig makadatumo ka naton politiko man. That's why nga kabalo ka lang magdala sang ginatawag nga leader, no? As my leadership siguro maka-observe man mga grupo kag transparency ako. Amo na nga amo ra siguro na sawanan na kanakon kag bukal ako kag prangka. Okay, kag ini si Mr. Delorpino, tanan nga politiko sa probinsya kag sa Kabanuran, amigo Friends of all ini siya daw United Nations bala no Peter wala ginapidan. So, napasiguro ni Mr. Delorpino under his leadership nga ang Iloilo Rice Millers Association kag Iloilo Grains Business Association wala gaintra sa politika. Mr. Delorpino? Ito yung mga membro ko iba dyan, mga mayor man, konsyal. When it comes sa business, dito ay kami istorya politiko. Kaya sa totoo lang, ako gina-invitar magpolitiko, pa iti daw disturbo sa ako nga personalidad. Kaya sa totoo, anom ka asosasyon na ginakaptan ko subong dumalagko nga mga asosasyon. Can you name sina? Duwa sining duwa? My Brotherhood International ako sa SMCT. Good morning sa mga Brotherhood International, sa Dingley Market Vendors Association, sa ito Pulumbos, no? Dako nga posisyon ng akong ginakaptan province-wide kag sa Delorpino Rice Mill Corporation. Kabalo ka nung Peter, dugay na ginopiran ni si Mr. Ilde Delorpino, madagan mayor sa Dingley. Pero, hindi siya interesado sa politika, kaya balyab, sa hindi ako politiko, gabulig mga ako yung gapon sa mga tao nga kinangnan bulig sa akon. Kagada sa Dingley, bisa hindi siya mayor na, idas man na tao sila balay kag sa kundi isa kay mabinuligon ni nga tao si Mr. Ilde Delorpino sa iya lang masarangan. Abalo ka, Francis, ang mga problema sa DA, sa una ang problema ta sa DA, kasi sa una suporta sila, mga feed sa mga mga seeds, mga fertilizers, kasapatan nga masagudon sa mga uma. Karon niya doon naglinong sila. So, imbitaron ta na siguro sila kag pamangkuton sa problema nga ini para matagan ta no, pero hindi your presence kag sa imo man niya pagpasugot. Pagkadamot na siya lantaw si mo, Mr. Delorpino, pero dali lang. Kaya, tagaan na siya, gamay nga ka na. Damo ni karon mga budlayan kita kung damo na git. Ruben Panis Jr. is watching. Kilala man ni Francis Ruben. Si Ricky Alio, may nga kapos. Kay Florence Carol of Toronto, Canada. Thank you, Gate, mong Florence, sa imong nga stars. Napadala sa stars sa aton programa. Kay Edith Bio. Kay Edith Bio dra sa Pearland, Texas, no? Thank you, man. Also to Cesar Capillan sa Panay Railways. Ngayon tao sa aton. Kagari kay nakita. Jamie Nia. Kaga Patricia Minia Holt sa Australia. Also to hari na dugangan talaga kay kadamot ng sa kadukay. Shout out kay Telly Ramas. Edith Pio, Perlan, Texas. Carmila Chu. Jessica Arias. Jesse Pakibo. Rodolfo Abela.
Catalina Siacon, Emilio Montialto, Cherry Tabog, Benson Caniban, Jewel Camarig, Brittany Aurora, and G. Mark Cablan. So, wala mo siya tanaw sa aton subong. Now, balik kita sa kay Mr. Dolor Pino. So, sa imo, ang ginahatag sang una sang DA yung suporta ka dako, no? Dako na bulig nila, pati abono fertilizer. Karon ang sa imo paglantaw subong nangabay gid man kamo bulig ko wala man no. Kag kung nangabay kamo no bulig ang natag na. Sa rice millers kag sa rice retailers, no? Kung bagaamon ta nga status na daw, hindi kami bruligan. Kami nagatindog amon nga negosyo, no? Kami pa nga nigor mabulig sa mga DA nga na kung lang taon, kapangayo sila kariyo nga kung ano makontrol ang pricing. Sa ang mga traders niya sa totoo, hindi ordinaryo ang traders kag ang mga rice millers. Kami agadaras ang ginatawag nga kung lang taon ekonomiya sa kami magadaras ang ginatawag nga control sang mga ekonomiya regarding sa rice, especially sa rice. Daw amo nang amon gid nga mga specialty. Kani kami daw independent kami nga mga grupo. Di sa mga kataas ang bilis ang bugas. Pananglita na bibuksan sa NFA kag ipagawa nila ang supply na. Ano pagtanaw mo pila sa mga ang kilo sa bugas? Pila yan ka porsyento manaog ng presyo? Mo gani subong aware kami sa tawag nga palay buying. Kaya ginapanalantaw ron amuran kay kami magagaling sang palay NFA mo. Bala na mo na kung saan o magba, saan o mahaboy. Amo na gani duwa ka asosasyon nga na kung baga tikop na balaan ko na ng flow katawag nga operation sang disposal sang pag-flooded sang bugas kag kung saan o mas short ang bugas. Amo na nga kami aware gid kami sa tawag nga especially sa mga hoarding, mag-control sa mga humay bugas. Aware kami da subong kay ang programa ka government is not permanent, lain-lain. Total lang tao subong paano ang harvest time naton makuha yan makuha hindi o losing. Daw hindi magid masyado ang atong production, no? Pero ang ginalantaw galing kay ti oversupply kita sang imported rice, NFA rice, local rice, kag harvest time. Amo na nga may posibilidad di sa ma-down. Ti amo na nga isa na nga ang mga farmers daw garuluya lawas da. Kay nakita nanda nga ang presyo masarurot. Ti ang kaluluoy farmers. Ti dapat amo gani ang balko kanimo nga dapat suportaran sang government, especially financial assistance kag balik-balik kita sa kag fertilizer. Kaya ang libor tama ka mahal subong, daw kabudlay mag-control subong ka mga libor. Francis. Ang Iloilo gina-considered sang una ha, ambot ko subong araga po, nga rice granary of the Philippines. Kag ini nga titulo naton bala araga po sa aton nga ang Iloilo rice granary of the Philippines kun wala na kag nakuha na sa Nueva Ecija dito sa Luzon, paano nato mapabalik nga ang Iloilo mangin rice granary of the Philippines sa Gapon, Mr. Dolor Pino? Depende na sa ano mo na balta, depende na sa politiko. Kag sa pagpressure sang government, no? Kag sa aton leader nga mga politiko, mga politisyan, nga magprograma sanda nga kontrolon ang tawag nga pagdisiplina blang tawag nga mga farmers. Amo lang nambal ko bala nga hindi lang tawaan mo lang kwartang farmers, hindi mo pagtudluan. Bala mo ang iban dyan na mga old-fashioned style. Tungkol sa climate change, iba na ang trend sang aton nga farming. Amo nga hindi ko budlay mag-improve sang aton nga production. Balo ka, Francis. Wala mong tagabal kayo kaya kung magsigatag sila dribulig sa farmers, sa factory nga kamot nila, ginaipit lang farmers. So matutod lang nga nagagamay ang production. Natawabla, bala mo rin agricultural land. Imuon may mga subdivision. Ano may imuon sa mga farmers trabe? Di, sa una mambal ka, rice granary. Ang pututan, mayo, sa una mga liganis, saraga, ligsagwa sa araw, mga planeta. Natawabla subong, do puro na subdivision.
Kaya ano ginihimuta, politika magyapon nga dapat buligan nila, sila man nakapatay sang aton yung mga agricultural areas, mga lands. Tingnan karon ang dapat mga buligan, pero ginambalya, pila ka organisasyon no yata ni Mr. Dolor Pino, nga wala ganing intra-politika, isa lang nga hindi sila dapat sa politika, siya ang isa sa pinakamataas sa Knights of Columbus. Hindi pa daw si imo nga Columbus of the night, imo ya Francis. Okay, ang pamangkot, we are still the number one rice producers diri sa Western Visayas. Kag bisan top 3 or top 5 sa bilog ng Pilipinas ang Iloilo, Mr. Dolor Pino. Sa subong medyo hina kita, no? As rice millers, no? Karon pa mambal ko duaro sila ko. Sa operation sang rice mill, damo ang naga-off. Hindi ka maintain katawag nga operational milling consistent. Kay tungod sang trend sang mga rice production kag ang mga rice trend sang tawag nga presyo. Amo na nga daw ang daw discourage ang mga negosyante. Sa totoo pirilion lang di subong ang mga rice mill nga full operation. Okay. Pero ang Dolor Pino Rice Mill sa prangkang istorya consistent niya because of my management daw kung baga daw active ako sa tawag nga milling operation. Yang mga akon nga mga millers daw kasaho man ka akon nga mga management kag nagabenepisyo man sanda. Speaking about famous Dolor Pino's rice mill, di niya main office kag plakabilog ini yung mga branches ang famous Dolor Pino rice mill diri sa probinsya sang Iloilo. Ang isa isara sa Aguyuan Kalsada Barutak Nuevo, ang isara sa San Lucas Barutak Bio, kag ina full operation ina ang mga rice mill kaya tungod sang ako nga mga millers nga daw mapisan man. About atlo imo rice mill, about duwa imo rice mill, siguro ang imo da mga personnel, ninyo mga workers, kakalabot nilibo man Mr. Dolor Pino. Hindi magidamo kay hindi man aton gani kun lang taon kay korporasyon Pero ang namin dyan sa operation daw kun baga daw selected subong ang mga arsira nga naga full operation. Okay, hindi lang rice mill ang negosyo ni Mr. LD Dolor Pino. Kung kamo malangan dira sa Barutak Nuevo on somewhere sa northern part of Iloilo, da ka mo tulog sa ilang matinlo mataong nga Dolor Pino Hotel sa Barutak Nuevo, Iloilo. Nung Peter? Shout out to kay Rosie Stratman sa Germany. Kalang taon pala may mga taga Barutak man Pala mo siguro may mga umabla. Interesado. That's why galuyag ang mamati. So magkacharo, Yoshimoto sa Japan, may laman na daw duta. Si Edith Pio, siguro may army na di, Chaperlan, Texas. Kag ginawa paslamatan, tanga nagapamati kamo diri sa amon program, kag makita ninyo atong bisita sa pagkadamo sa nga ginawihatan niya responsibilidad, pero kaya niya, no? Aluna na ginaproblema naton sa bugas, ginawa man nila nga mabuligan kita, kag ginapangayo ilang nga buligan man siya sa gobyerno, kaya hindi ang masulder ni tanan Pila ka organisasyon yatan ni Mr. Dolor Pino. But we are happy nga nakakadto sa diri ka napatag nga ang NFA do wala less ng ilawlag. Why na do hindi naging epektibo. Yes, sir. Number 2, kinahanglan Manila tanang bulig sa atong gobyerno sa atong mga farmers para magsuporta ang farmers man sa ilang organisasyon. So, tawagan tang DA, Francis, siguro kilala mo na ba ng regional director? Sino ang bagong regional director sa National Food Authority sa Region 6? Kino, amo na lang nga insaya? Ang NFA. Bago lang na ito nga director, Bayi, doon nalipat ang pangalan niya. Sa mga taga-NFA, go out your air-conditioned na rooms. Kadto ka mo sa field para mabalan yung problema sa mga farmers. Kadto ka mo di sa mon pa-interview para disseminate ang information about NFA. Kay, in fairness sa NFA,
kung damo ang nagakriticize sila nga wala sa nimuan, nibaluan na to nga damo man ang iya maayo nga binuligan. Galing wala nila gina-disseminate ang information, kapanago sila sa ila dahil kondisyon nga kwarto, mga tag-NFA, nung Peter. Pati ang DA. DA dapat bitaron. Ang DAR. NFA tatlo na sila, dapat kuhan mo na Francis. DTI kaya isang kakulikpan sa presyo. Wala man ito, namagan kay Aris Mr. Lorpino, nabalanta na kinang lalong mga linya sa gobyerno nga dapat mag-explicar diri. O kuwain ako ipamangkot na Francis kay... So, wala naman kita ipamangkot kay Mr. LD De Lorpino, advance happy Valentine's sa imo nung LD De Lorpino. Abi ang panugyan ni Mr. Dolorpino sa iya mga membro kag sa aton nga mga konsumidor nga nagareklamo sa presyo sa bugas. Kaya pamatnabatian naman ninyo kinang rason. So kung may dugang si Mr. Dolorpino nga suggestion ka advice ninyo, kuanta sa niya nga final words. Thank you, Peter. Sa akong asosasyon, no, especially sa Iloilo Grains Business Association, nga kung pwede magkooperar lang kamo, kay kung when it comes sa mga issue kag sa mga problema, dapat patawag kita meeting nga maano naton ang issue. Kag ang Rice Millers Association, sa bago ko nga posisyon, I'm coming inducting, no? Mainog induct ako pero why pa. Ang inyong kooperasyon, kag kung ano ang problema, buruliganta. Kaya hindi ako isa hari nga mag-iambal nga kung ano gusto ko, mimo ko. That's why ang pirsa ara sa grupo kag hindi ta pwede nga abusuhan ng aton nga asosasyon kag ay kinanglan ko ang inyo cooperation. Thank you. Ato mga ginatamayaw gali ang mga dalagko nga tao behind kay Mr. Dolorpino sa Iloilo Rice Millers Association, si Mayor Ray Grabato sang Mina Iloilo, Mr. Boyet Ninin de Vicente, si Mr. Henry Pinuela, kag si Mr. Rene Grabato, kag ibang pagida nga mga rice millers diri sa probinsya sang Iloilo. So salawat, nabatian ninyo ang aton kapigag isyo sa Hotel del Rio Live. Kaya aton bisita ang nakahatag sindako ng informasyon sa aton mga konsumidores sa kag mga pumuluyo nga nagakaon sa kanon sa rice. Nabatian ninyo kag hindi na kayo matingala ko niya nagabari ang presyon ay tungod niya dapat kontrolahon niya. Hindi man masarangan niya siya lang isa. Pangabay man sa bulig sa aton mga tao sa gobyerno, labi mga politiko dra, no? Ang makabuligid sa iya. Kag sa mga iban pa nga insya sa gobyerno nga makasuporta. Pero by the way, nung Peter, gareklamo kita ng rice shortage, pero daw damo rice unlimited sa mga restaurant, no? Ati na yan, no? Pagkaon niya, ara na, yun ang kuha na yan, ng pambog na yan, propaganda. Pero matuod lang sa mga mangunguma, tapos mga saper. So, tuod dyan. Naluoy lang ka, kapin pag inang hindi malabutan sa tawag na ito yung irrigation, rain-fed lang ang nasaligan sa Ginoo. Naglaya. So, naluoy man kita Mr. Lorpino, kaging pasan niya tanang nga kadamo ang mga lagko ng mga asosasyon, kag ang iyang pagpabuno sa bugas kidya, Millers Grains, kag ang ilang grupo sa mga traders. Salamat kay Mr. Lorpino sa singaga nga nakatag sa aton sang iyang naka-impart sa iyang knowledge parte sa bugas. Thank you, Mr. Lorpino. Thank you again, Mr. LD De Lorpino, ang presidente sa Iloilo Rice Millers Association, kag ang Iloilo Grains Business Association sa bilog nga province of Iloilo. Thank you very much.